Hindi ako Ilocano, ngunit ang lulutuin ko ay ang bahay kubo. May eggplant, may kalabasa, sibuyas, kamatis pa, may ampalaya, malunggay, saluyot at okra. Bahay kubo, ang ulam ko. Tara at simulan na natin. O, diba? Una ay magpiprito tayo ng ating isda na ating itatoppings. Ayan. O, diba? Kung wala kayo nito, pwedeng galunggong. Mas masarap yon. O kahit anong isda na nais mong ipang topping sa ating lulutuin. Ayan. O, diba? At habang piniprito natin siya, mga besi, tayo ay magpapakulo ng tubig sa kaserola. Ayan. Maglagay tayo ng mga 2 kutsara na bagoong isda. Ayan. Pagkaraan ay halu-haluin natin ito. Pakuluin muna natin ito at kapag ganyan kumukulo na, buksan na natin ang takip at saka natin ihulog ang ating mga ingredients tulad ng sibuyas, kamatis. Ayan. Ilagay na rin natin ang ating kalabasa kasi matigas ito, guys, diba? At tapos ay atin muna itong halu-haluin at saka natin ito tatakpan muna at palalambutin natin ang kalabasa. Ayan. Ako lang naman ang kakain nito, kaya isang isda lang ang ating pinirito. Kasi hindi ko makain itong mga kasama ko rito ng ganitong mga lutuin. Ito na, kapag kumukulo na siya, tusukin natin ng tinidor itong kalabasa kung malambot na o hindi, di ba? Kapag okay na, ihulog na natin itong ating sitaw. At pagkatapos ay isunod natin itong eggplant. Ayan. Diba, mas maraming gulay, mas masarap. Nilagyan ko rin ng kaunting ampalaya, okra, sigarilyas, at saka natin ito ay ating halu-haluin. Pagkaraan ay takpan muna natin ito, guys. At kapag kumukulo na, ayan, buksan natin at ihulog natin dito ang ating hinarvest na malunggay. Ayan. Nakatuwa yung malunggay ko kasi ang lalaki ng dahon. O, diba? Tapos ay ating haluin. Para bumaba sa ilalim. Ayan. Katapos ay ihulog na rin natin dito yung dapat nating ihulog. Ayan, nilagyan ko siya ng saluyot at saka ng alokbate. Ang dami, diba? Masarap kasi no? Sayang naman kasi na ito kung hindi ko lulutuin, malalata na naman ito rito. At pagkaraan ay ihulog na natin ang ating piniritong isda dito. Ayan. Pagkatapos ay takpan muna natin, no? Takpan natin at hayaan nating maluto yung inilagay nating dahon. Pagkaraan ay buksan ulit natin at kung matabang pa, tikpan natin, guys, no? At kung matabang pa sa inyong panglasa, timplahan lang natin ito ng asin o kaya ng patis, no? Ayoko ng maraming bagoong isda kasi ako'y allergy masyado pag maraming inilalagay. Ayan. Para sa akin ay matabang pa ng konti. Kaya lalagyan ko ng pink salt. Ang ginagamit kong asin ay ang Himalayan pink salt. Ayan. O, diba? Pagkatapos ay ready na ito para ihain. Ayan. O, diba? Ready to eat. Salin natin ito sa ating serving plate ng mainit-init pa para masarap kainin. Ayan, dahil sa ako lang naman ang kakain, kailangan maubos ko ito maghapon. Ang dami, oh. Diba?
Ito ang aking bahay kubo. Kahit munti ang halaman dito ay sari-sari. Diba? More vegetable, more delicious. At ilagay na natin ang ating isda. Diba? So, let's eat. This is my bahay kubo menu for today. So, let's eat. Tikman na natin mga besi. Itadakimasu. Diba? Tikman natin itong kalabasa. Medyo mainit. Oishi, puka-puka. Diba? Ang sarap. Ang sarap ng bagong harvest, manamis-namis ang ang lasa. Tikman natin itong ang dami kasi ito. Hindi ko alam kung nasaan yung malunggay. Saluyot. Ito namang okra. Diba? Kain po tayo. Kayo ba anong ulam ninyo ngayon? Dito sa amin, mas marami ang gulay kaysa mga karne at saka isda. Kaya naman, ang mga Japanese ay talaga na namang mahaba ang buhay. Kasi bihira dito magluto ng mga karne-karne, di ba? Yung mga niluluto sa mga mamantika. Kaya dito, mga laga-laga lang, okay na ang aming lunch. Di ba? Ang sarap ng isda. Oishi. Oishi. Pati itong eggplant. Alam mo, ito lang ang aking lunch. Okay na eh. No need to rice. Diet pag may time. Kasi maraming gulay. Para hindi masayang. Diba? Sa Ilocano, ang tawag dito ay diningding. Pero ako, nilagang bahay kubo. So, until here, thank you everyone. Thank you for watching. Gotso sama. Thank you and God bless us all. Bye-bye.